So, mauni ang part 2 mga lods sa pag-interview nato ni Sir Master Sergeant Kalahat. Continue, Sir. Okay. So hi guys, good morning again. So this is the second part of the story about Grace Burnham and Martin Burnham. So by the way, si Grace Burnham, so Bali mag-asawa sila, Sir. yes, mag-asawa yun sila. Then nagbakasyon kasi sila sa Das Palmas Resort, Palawan. Then without knowing that the Abu Sayyaf pala may plano na pala na pumunta ng Das Palmas para magkaroon ng magsiksila ng lagim. Yung mag-kidnap na mga, kasi kidnap for ransom eh. Yun yung trabaho Kaso nila. mga mayayaman pala yun. Yes, mga mayayaman yun. Kasagara yung gusto ng biktima yun, yung mga foreigners. Kasi yung mga foreigners, mayaman pala yung telegram. yes, kasi mga foreigners kasi, we are talking about dollars dyan eh. Dollar. Yeah, dollars. So the terrorist group will demand for $5 million like that, then $10 million. So it's the big money, di ba? Laki na, no? So instant millionaire yan sila. Yun ang mga trabaho ng mga mga Abu Sayyaf Terorista. So let's continue doon sa story ni Grace Burnham. Yes, sir. So you know what, guys, the life of Grace Burnham now is quite successful na siya. Kung baka sa pa, she's very lucky kasi at that time na nangyari yun, in the first time na na-abduct sila or na-kidnap sila ng Abu Sayyaf group, Grace Burnham, she wrote a book, and the title of the book is In the Hands of My Enemy. In the hands of my enemy. Yeah, and then the second is In the Presence of My Enemy. My enemy. So Grace Burnham was experimentally gumawa siya ng ganun, siya ang author. And then nag-publish siya ng I think initial for 5 million copies of that story. Then pinamudmud niya sa mga bookstores. But you know what, guys, ang nangyari? Pinatos ng mga tao yan kasi the people around the world are wants to know kung anong nangyari doon sa abduction na yun. So all of a sudden, Grace Burnham was shocked kasi sabi niya, na-sold out yung initial na ginawa niya na libro. Balag ibuhatan ng story ito, sir. Yes, tapos binili ng mga tao yun. So pumasok sa isipan ko na So pumasok sa isipan ko na gusto ng mga tao yung story na yun. So sinasabi ko lang to kasi the Armed Forces of the Philippines was part of this. Kasi kami yung nag-rescue nun eh. Of course, lahat ng mga hindi ko nabanggit na kasama doon, kasama sila sa papuri na yun. So, yung nangyari yun na nag-publish, so nagulat si Kuan na overwhelmed si Grace Burnham. Nagpagawa uli siya ng another copies. Tawag ang Alpha, sir, na ada yung tapangker do ka buok. Ada sa IA. Drop sa IA. Mag-inspection tawagan ko na si Kuan. So merong kasama ko na Kuan. Salamat din na. Tropa yun. So, yun, nagpapagawa uli ng another millions of copies, and then that is throughout the world na. Yeah, so Grace Burnham now is a very rich person na. I think she's a billionaire. Nagatan mo na, billionaire. Yeah. And then meron siyang mga TV shows na kung saan ini-invite siya na ano ba ang natutunan ni Grace Burnham doon sa mga pangyayari na yun. So isa sa mga nakikita ko, na-observe ko doon sa interview sa TV is yung nandoon na siya sa mga kamay ng mga terorista, pero parang nagkaroon pa rin siya ng faith sa Panginoon na hindi na siya dati nagagalit siya or takot siya ngayon nung habang tumatagal doon sa area na kinidnap sila. Parang nagpi-preach na siya ng tuloy ng mga words of God. No, kasi evangelist yata yan sila eh. So si Grace
Parang binibigyan niya ng mga pangaral yung terorista. Nakikinig naman yung mga Muslim rebels na yun. Actually, Greece is a Christian, then the abductors is the Muslim terrorist. So parang nag-work na din yung ano niya kasi nangangaral na siya eh. And then siguro with the faith of our Almighty God, so na-save siya. Sige. So siguro yun yung paraan ng Panginoon na Oo. ganun. Ngayon, tingnan mo, kaliwat kanan yung TV shows niya, interviews, TV, radios, para lang sa mga pangyari. Buhay pa rin, sir. Yeah, buhay pa siya. Pero si Grace Benang ngayon is naka-wheelchair siya dahil ano siya, disabled na yung isang paa niya. Matanda na. Medyo matanda na siya, nasa mga 60 na yata ngayon. 60 na. But she's looking good. Ngayon, kahit tinanong sa TV, kahit i-search sa kuhan yan, Grace Benang. Grace Burnham. So guys, yun ang natutunan natin dito kasi is yung pag mayroon kang talagang pananampalataya sa ating Panginoon, tutulungan ka at mabubuhay ka talaga. Kahit nasa bingit ka ng kamatayan, kahit nasa kamay ka ng mga kalaban mo, kahit nasa kamay ka ng mga terorista, na kung saan alam mo yun, yung parang wala ka ng pag-asa pero nagkaroon ka ng pag-asa because of God, because of your faith of our Lord Jesus Christ. So that's the essence, no? Yun ang parang aral natin na tayo wag tayong bumitaw kapatid kahit gaano kahirap ang buhay. Dapat manalangin at magdasal natin sa Panginoon. Okay tayo dyan? Okay, so next is sa sunod natin siguro na interview, pag interview mo ako yung it's all about sa before ko pumasok sa serbisyo na kung ano yung ginawa ko. Nahirapan man ako. Mga nakaraan mo. Yes, kung anong mga trials ko bago ako nakapasok sa sundalo. Okay? So, shout out sa mga military men din na kasama ko, mga kabats ko. Sana nasa maganda kayong kalagayan ngayon, of course with the presence of the Lord Almighty. Paki-follow mga lods. Paki-follow lang sa YouTube channel ko, i-upload ko to, and then sa Facebook ko. Pangalan mo sa YouTube. Sa Facebook channel ko is Ronel C. Charlie. Ronel C lang. And then sa Facebook page is Ronel Kalahat naman. Pwede rin kayong mag-type doon, Campbells. Oh, by the way, ang codename ko pala, marami nakakilala sa akin nung nasa servisyo pa ako. My codename is Bobby Jones. So very significant naman yan yung Bobby Jones na yan. Sasabihin ko sa inyo next kung bakit naging Bobby Jones yung codename ko in the military. Abangan nyo mga lods. So thank you very much guys for watching, and God bless you and also your family. God bless. Thank you. Thank you.